Nag-start yung pagta-travel video ko noong 2021. Nag-start to nung, actually ano lang hindi talaga, aksidente lang yung pagkakabuo ng mga video ko Noong una, pa-clip-clip lang ako Hanggang sa nakikita ko na may potential yung ginagawa kong compile. Kumbaga, pinagsama ko yung passion ko ng pagka-travel. At the same time, pagkahili ko sa pag-video. Yun, nagsimula yun nung 2021. Since 2021, nag-start yung paggagawa ko ng mga travel video. Nung binili ko talaga yung yung Airblade 150 ko. Alam ko April yun yung month na binili ko yung Airblade 150 ko. Pagkabili ko ng Airblade 150, sumali ako sa isang club. So yung club na yun is yung ARCPI. Pagkakasali ko dun sa club na yun, nakakatuwa kasi marami kami activity na ginagawa. For example, nagkakaroon kami ng mga weekend ride ng grupo. So nandun yung pupunta kami sa mga lugar. Nagkakaroon kami ng parang team building. Kumbaga, nag-join kami, nagkakakilala kami, bagong friends. So na-notice kami ng mga manufacturer like yung brand nga ng Airblade, which is Honda. So yung Honda Philippines, minsan nagkakaroon kami ng weekend ride, nag-invite sila. So magkakasama yung mga ibang club sa Pilipinas. So meron tayo ditong ARCPI na ako kasi nasa Laguna chapter ako nun. So yun yung kwento na nag-start ako maggawa ng video nung binili ko yung aking Airblade 150. So nag-start yung pangalan namin nag-start talaga kami sa pangalan namin as Team VIP. May tumawag kasi sa amin doon, si Ma'am G. Kasi pagka nagkakaroon kami ng meeting, ako, si Joseph, si Glenn, at meron pa kami isang kasama noon, si James. Lagi kami magkakasama noon. Minsan, pagka may pinag-uusapan yung Airblade, yung club namin, para kaming may sarili kaming mundo. Nakahiwalay kami ng upuan, ganyan. Hindi kami minsan nakikinig doon sa pinag-uusapan. Kaya nabansagan kami at yung mga VIP dyan, ganyan. So, nagsimula yun doon. Tapos, yun, nagkaroon na kami gumawa kami ng sariling, kumbaga, lagi kami magkakasama nung apat na yun. Ako, si James, si Glenn, tsaka si Joseph. So, kaming apat talaga yung first na naging member ng Team VIP. Hanggang sa everyday, lumipas yung mga araw, nagkakaroon kami ng mga biglang pagkikita, nagkakaroon kami ng bonding. Hanggang sa napag-uusapan namin na magkaroon kami ng rides na kung saan ganyan. Hanggang naisipan namin na mag-set kami ng rides. Dito nga yun sa may Agapeng. Alam ko yun yung unang rides ng Team VIP nun. Doon nga sa Team VIP na yun, sinama ko nun si Aldin, yung pinsan ko. Si Joseph naman, meron siyang kaibigan na alam ko balikbayan si Renzi nun So yun yung first day na nagkakilala kami na Renzi. Si Renzi, ako, si Joseph, tsaka si Aldin. So yun yung unang vlog namin sa Agapeng Cove. Doon nga yun sa may Kalayo sa Batangas yun. So, yung unang-unang story nung Team VIP is nagsimula talaga sa Agapeng. So, nagkaroon kami ng rides doon, masaya, hanggang sa makauwi kami. Wala kami ibang pinag-uusapan kundi yung mga naging pangyayari nun. Nagkaroon pa kami ng mga rides nun, bukod doon sa Agapeng. Marami as in, halos weekly kami nun nagra-ride. Ako, si Joseph. Mag-flashback lang din ako sa Aurora namin. Yun yung first long ride namin sa Dipakulaw, sa Ampere Beach, hanggang sa nakarating kami ng Dinajawan, Dipakulaw, Aurora. First long ride namin na magkakasama ng Team VIP, tatlo lang talaga kami nun. Doon ko nakilala ng lubos yung dalawa doon sa bonding namin doon. Nag-stay kami ng Aurora at least 3 days and 2 nights. Yung nadagdag naman sa grupo after nun, nagkaroon kami ng set ni Renzi na Lobo Batangas. So nag-invite kami ng mga vlogger din. So nag-collab kami ng mga ibang motovlogger. Munod na rides namin is yung Pangasinan sa Bolinao. So isa rin yun sa mga paborito kong rides na magkakasama kami. So nung time na yun, nadagdagan pa kami. Doon na nga pumasok si MTDs na kasama na siya nun. Yun yung first ride niya na kasama kami ng VIP of South na yung pangalan namin nun Kasi halos karamihan ng members is Tiga South talaga. As in Tiga South talaga kami lahat. Kaya VIP of South yung naging pangalan namin hanggang nagkaroon kami ng logo. Si Alex yung pinakalas na naging member namin sa VIP of South. So si Alex, nakikita-kita ko lang siya sa mga event. So mahilig kasi si Alex pumunta sa mga ganun Active siya sa ganun. So marami din siyang grupo. Pero as kakilala na rin, yung kakilala niya kasi sila Gerald, sila Emoto, welcome na rin namin siya sa VIP of South. So anong nangyari? Yun yung first ride din ni Alex. Kasabay sila ni Gerald noon na sumama sa VIP of South. So, successful naman yung naging rides namin sa Pangasinan. Masaya kasi organized yun Marami kaming mga naging activity nun. Nagka-banding kami, nagkakilala kami. Nagkapalagayan sila ng loob kami.
Nagkaroon kami ng isang solid na samahan. Yun yung kwento ng Pangasinan Bolinao. Isa rin sa mga rides na masasabi kong napakasaya is yung kasapsapan rides namin na yun nga yung kasiguran rides namin. So unexpected, meron akong isang friend din na nakilala ko sa isang repair shop doon nga sa Ecamatic sa may Santa Rosa. So yun nga si Jared. Nakilala ko si Jared doon. So isang araw nag-post ako na meron kaming ride sa kasiguran hanggang sa nag-comment siya, sama daw siya kasi si Jared sanay naman din sa mga rides na like yung mga endurance sinasalihan niya. Pagkakataon ni Jared na makasama sa Team VIP. Hanggang sa nasundan yun ng mga rides din namin. Biglaan kami nila Renzi, kami nila Jared. So yun si Jared nga yung parang pinakalas na naging member ng VIP Sub South. So ikakwento ko na rin yung North Loop. No? Yung North Loop yung isa sa pinaka hindi namin malilimutan na rides na masasabi kong napaka-successful rin. Kasi ano kami safe kami nakauwi. Maayos, walang siraan. Maganda yung naging flow nung biyahe namin, walang naging aberyan. Sobrang kung meron man, napaka-minor lang, basic lang, usual na nangyayari sa mga nagra-rides lalo sa malalayo. Wala naman din mga naplatan. Pero yun nga, yung North Loop yung isa sa mga paborito kong rides. Nakasama talaga yung VIP Sub-South. So may hindi nakasamang member doon si Glenn. Ayan si Glenn, isang member din ng VIP yan, nakasama ko rin sa ERCBI. So hindi nakasama si Glenn, si Ral. Pero anim kami nun. Yun yung isa sa mga rides ng VIP Sub-South na masasabi ko na sobrang solid. Napakarami namin pinuntahan, napakarami naming activity na ginawa. So yung bonding ng grupo talaga sobrang solid, sobrang saya. Kumbaga, yun yung mga pagkakataon na best moment talaga. Hindi namin makakalimutan hanggang tumanda kami. Kami lang yung makakaunawa ng mga pangyayari nun. So, yun, yung isa sa pinaka-best ride, yung North Loop sa akin, na kasama ko yung VIP Sub-South. So, yung paggawa ko ng video is continuous lang yan. As long na hindi naman ako nagbe-base sa mga nanonood. Hindi ako nagbe-base din sa mga, kung sino yung mga manonood sa akin. Laging rason ko kung bakit gusto kong gumawa ng video is yun yung passion ko. Isa yun sa mga kagustuhan ko sa sarili ko na kumbaga dinodocument ko yung mga bagay na pinupuntahan ko. Para sa akin kasi yung pagdodocument, yung paggagawa ng video clip, memories na dapat nating i-cherish bilang isang tao dito sa mundo na hindi natin malalaman. Hindi natin alam yung oras kung hanggang saan tayo, hanggang kailan tayo mabuhay. Para sa akin, pagka nakagawa ko ng isang video or memories na makakompile ko, tapos pwede ko siya ulit panoorin, ulit-ulitin, kahit kailan ko gusto. Pwede ko siyang panoorin hanggang sa magkaroon ako ng edad, hanggang sa mapanood ng mga magiging anak ko, ng magiging apo ko, di ba? Yung internet kasi, ano yan continuous yan Yung proseso ng internet is nag-e-expand, is lalo pang lumalawak. So, hanggang sa mga susunod na generation. So, yung mga makakapanood din sa akin, maganda rin yung magiging resulta ng ginagawa ko na nakakapag-upload ako ng mga video. Hindi ko alam kung informative yung ginagawa ko kasi pag nag-video ko, ano yung natural way, ano yung natural na nangyari, ayun lang yung kiniklip ko, ayun lang yung dinodocument ko. So, wala naman akong kailangan masyado explain dun sa pinupuntahan ko, kung ano yung history niya. So, very basic lang kung ano yung nalaman ko sa sarili ko. Yun lang yung sinasabi ko dun sa video. Gusto ko munang pasalamatan yung mga supporters natin, yung mga followers natin dyan na nakasuporta sa atin. Every time na meron tayong upload, mga picture post lang natin. Maraming salamat sa inyo kasi kundi dahil sa inyo, hindi tayo darami ng ganun. So, sana hanggang sa mga susunod na video, supportahan nyo pa rin ako as Tres Valles Media and Film. So, doon naman sa mga aspirant na gusto rin na mag-vlog or maggawa ng mga document videos or yung mga travel videos, huwag kayong mawawalan ng pag-asa at lagi nyo isipin yung passion natin sa paggawa ng video. Syempre dapat galing sa puso natin. Hindi pilit, hindi tayo dapat na nakikipagsabayad or hindi natin kailangan na lagi nasa taas tayo. So expect natin na pag pumasok tayo sa mga ganyang klaseng platform like yung nasa Facebook tayo, yung pasok tayo sa YouTube, expect natin na nandiyan yung mga struggle, yung paggawa natin ng video. Minsan, may mga pagkakataon na hindi maganda yung takbo ng views natin, mababa. So pagka ganun yung nangyari sa inyo,
malakas na panghinaan kayo ng loob, hindi talaga kayo makakausad. So expect nyo yan, dapat pag mababa yung views natin, tuloy nyo lang. So huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kasi day by day, week by week, pag nag-upload ka na nag-upload. So dapat quality rin yung video na gagawin mo. Dapat may laman, nasa puso, may lesson. So yun, hindi ko naman din masasabi na perfect yung mga videos ko eh. Kung ano lang yung talagang unang pumapasok sa isip ko, yung ideas ko, yun lang yung talagang ginagawa ko. So hindi naman din ako ganun kagaling mag-edit, hindi din naman ako professional. So nandito lang tayo sa mid-range, marunong, ganun. Ang mensahe ko sa mga aspirant na magta-travel vlog, yung mga gagawa ng mga videos, is isa puso nyo yung gagawin nyo. So dapat bukal sa loob nyo, pag nag-edit kayo, dapat timing. Ibig sabihin ng timing, dapat pag naisip mo yung idea na to, gawin mo na. Huwag mo nang paabutin ng kinabukasan kasi makakalimutan mo yun eh. Pag naisip mo yung ganitong content, ganitong klase ng edit, gawin mo na agad. Kasi yun na yun eh. Kumbaga, pinasukat ka na ng idea, so tuloy mo na. Tuloy nyo lang yung mga hilig nyo sa mga ginagawa nyo. Pakita nyo yung ganda ng Pilipinas. Pakita nyo yung meron tayo na tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. At bandang huli, yung hirap, tiyaga na yan. Magbubunga yan. So maniwala kayo. Yun lang at ride safe sa lahat.